May 5 buwan pa bago ang campaign period para sa national candidates at 6 na buwan naman para sa mga lokal na kandidato sa eleksyon sa susunod na taon. Ngunit ngayon pa lang, ramdam na ang presensya ng mga aspirant na nagmamarcha kasama ang supporters nila sa paghahain ng kanilang kandidatura. Ngunit ano nga ba ang mga panuntunan sa tradisyonal na pangangampanya? Ayon sa Omnibus Election Code, matatawag lang na pangangampanya ang isang gawain kung nais nitong ipromote ang paghalal o pagkatalo ng isang kandidato. At dahil nasa filing pa lang ng COC ngayon, wala pang opisyal na listahan ng mga kandidato. Ngunit kapag inilabas na ito, maaari lamang mangampanya ang mga tatakbo para sa senator at party list representative mula February 11 hanggang May 10. Mula March 28 hanggang May 10 naman ang campaign period para sa local bets. Para sa election propaganda na hindi digital, pinapayagan ang mga poster na hindi lalagpas sa 2 by 3 feet ayon sa Omnibus Election Code. Maaari naman gamitin ang streamers na hindi mas malaki sa 3 by 8 feet kung gagamitin sa meeting o rally at hindi tatagal ng higit 72 hours matapos ito. Dapat naman ay may nakalagay na paid for by at printed by sa inilathala at nakaprint na election propaganda at nakasulat ang tunay na pangalan ng nagbayad para sa ad sa dyaryo, magazine, poster o pamphlet. Pagdating naman sa mga rally, kailangan kausapin ng kandidato ang election registrar sa isang syudad tungkol dito at matapos ng 7 working days, dapat isumite ang statement of expenses mula rito. Nailabas na ang Digital Election Campaign Guidelines para sa 2025 polls. At sabi ni Commission on Election spokesperson John Rex Laujanco, malapit nang i-release ang bagong guidelines para sa tradisyonal na pangangampanya. Ngunit kung masusunod ang guidelines mula sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections, ipagbabawal din ang material na lumalabag sa gender sensitivity principles. Sa ilalim din ito, pinapayagan ng election posters sa pampublikong lugar, gaya ng mga plaza, pamilihan at barangay center sang-ayon sa Operation Baklas noong 2023. Pinapayagan naman gumastos ang mga kandidatong walang political party ng 5 piso bawat registered voter sa constituency nila. Ang mga may partido naman maaaring maglabas ng 3 piso kada taga-boto. At ang mga political party ay pwedeng gumastos ng 5 pesos kada voter sa constituency kung saan may opisyal silang kandidato. Hiwalay pa ito sa limit para sa bawat kandidato. Ngunit binigyang diin ni COMELEC Chairperson George Garcia na walang magiging diskriminasyon sa mga gustong kumandidato base sa kanilang budget. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, BNC.